Our blessed church. Masaya ba kayo? Praise the Lord. Dahil po kayo ay nakarating. Amen. Sa kabila po ng umuulan. Kanina ang lamig po, no? Kagabi rin. Like, share, subscribe. Pero salamat sa Diyos dahil yung po ulan ay isang pagpapala. Ayun po ba? Naabala po ba kayo ng ulan? Hindi ka hindi. Masarap matulog kagabi dahil umuulan. Dahil malamig. No? At salamat sa Diyos dahil nung tayo po ay papunta na sa church, talaga naman po na umayos po ang panahon. Tumila ang ulan. Amen. Hindi na pasaba. Di ba wala? Eh, kasi mabuti ang Diyos dahil kalooban po talaga niya na tayo po'y makarating sa kanyang presensya. Amen. At sa oras na to, tayo po'y dadako sa kanyang mga pangako. Ako po'y makipagbukas sa inyo sa aklat po ng Hebreo, chapter 10, verse 33 to 36. Na ang sabi po ng salita ng Diyos, ang title po nito, sa Bible ay lumapit tayo sa Diyos. Amen? Sa ating paglapit, alam naman po natin na pag tayo lalapit sa Diyos, talaga naman po ang pagpapala, ang himala, ang kagalingan, ay talagang matatango natin sa ating buhay. Kaya aking pang basahin, ang sabi po ng verse 32 to 36. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan. Hello. Kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Salamat sa Diyos. Amen. 33. Kung minsan kayo ang iniinsulto, hello, at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan na may kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan ng ganon. 34. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. Hello. Sapagkat alam ninyo higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Verse 35. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Sa 36. Kinakailangan kayo'y magtiis. Hello. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Palapakan nga po muna natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Na salamat sa salita ng Diyos na siya po nagpapaalala, nagre-remind sa atin na alalahanin daw po natin yung ating pong kalagayan nung tayo po'y maliwanagan. Naliwanagan na ba tayo? Alipin mo yung katabi mo. Naliwanagan ka na ba? Naliwanagan na po ba ang bawat isa? Amen. Nakatanggap na po ba tayo kay Kristo? Natanggap na po ba natin si Kristo sa ating mga buhay? Amen. Kaya nga po alam niyo, church, sa lahat ng mga bagong attendee, talaga naman po ang mga gawa ng diablo ay walang tigil. Kasi mabasa natin biblically, sabi doon, mata, di ba? Alalahanin ninyo, di ba? Yung mga araw daw po kung paano'y kayo'y nagtiis ng matinding hirap. Bakit po natin naranasan po matinding hirap? Nang matapos na kayo'y maliwanagan. Ibig sabihin, nung tayo'y nakakilala sa Diyos, biblically po pala na makakaranas tayo ng lahat ng pagsubok. Ng maraming pagsubok, ng maraming problema, ng maraming suliranin. Kaya alam nyo, kapag kayo bagong mga attendee, pag nakakaranas kayo nito, ipaglaban nyo ang Diyos. Amen. Bakit? Kasi nasa tama kayo. Nasa tama kang kalagayan. Nasa tama kang pananampalataya. Na sinasabi ng Panginoon na kung makakaranas ka man ng pag-iinsulto, pagpapahirap, pagpapabigat, hello, sa mundong ibabaw nito, alalahanin mo daw po na mas higit. Yung iba pa nga po, inaagawan ng ari-arian eh. Siyempre, pag Kristyano ka, alam niyo mga tao, pag Kristyano ka, sinasamantala ka. Meron na po ba sinamantala dito? Kasi mabait ka eh. Hello, pag nakakilala ka sa Panginoon, para pag wala silang pakailam sa'yo, di okay lang yan kasi
mabait yan, Kristiyano yan, hindi yan iimik, hindi yan papatol, hindi yan lalaban. Puri ng Diyos. Alam nyo, kundi lang dahil sa Diyos, sabihin nyo, kundi lang dahil sa Diyos, lalaban talaga ako sa inyo eh. Makikipagbunurin ako sa inyo, ahampasin ko rin kayo ng hampas na hinahampas nyo sa akin, babatuin ko rin kayo ng mga binabato nyo sa akin eh. Lord, pero alang-alang sa Diyos, kahit iniinsulto ka, hindi mo sila iinsultuhin. Amen. Kahit pinagbibintangan ka, hindi mo sila pagbibintangan. Kahit ginagawan ka nila ng masama, hindi mo sila gagawa ng masama. Amen. Hello? Bakit? Ang sabi ng Panginoon, dahil mas higit na mabuti at nananatili ang gagawin, ang ibibigay, ang ipaparanas, ang ipaparamdam sa iyo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kapag nakakaranas tayo ng kung ano-ano mga problema, pagsubok sa buhay, ang sabi ng salita ng huwag kang mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Love. Pag sinabi huwag kang mawawalan ng pananampalataya, yung pagtitiwala mo hindi nababawasan. Amen. Ano man mangyari maganap sa iyong buhay, yung tiwala mo sa Diyos, 100%. Kaya nga, sabi kanina, kahit wala kang, di ba, sabi sa kanta, kahit walang pera, kahit may problema, masaya. Hello? Dahil hindi tayo nabubuhay sa nakikita. Amen. Nabubuhay po tayong lahat sa mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay na yon, inilaan ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen. At matatanggap lang daw po natin yon, sabi ng verse 36, kung magtitiis ka. Hello? Amen. Kung magtitiis ka sa kalagayan mo habang naglilingkod ka sa Diyos. Kasi marami, alam niyo, church, nakakalungkot. Dahil sa kagutuman, dahil sa kahirapan, sa kabigatan, sa stress, sa depresyon, sa anxiety, sa opresyon, ano pa man yan, ay nawawala na po sila ng tiwala sa Panginoon. Umaalis sila. Kung pagpapatuloy ko nga po yung verse, alam niyo, church, merong word doon sa pagtalikod. Nandun na. Dahil po sa mga nararanasan nila, tumatalikod na ang marami. Nawawala ng pag-asa, nawawala ng pananampalataya, nawawala ng tiwala sa Diyos. Bakit? Hindi maunawaan ang nangyari, nagaganap sa ating mga buhay. At yun po'y kagagawa ng diablo para hindi ka magpatuloy sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, kung magtitiis ka, matatanggap mo ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Amen. Ano po itong ipinangako ng Diyos? Kapag nangangailangan ka, papalain ka na. Amen. Kapag may sakit at karamdaman ka, pagagalingin ka niya. Kapag nag-iisa ka, sasamahan ka niya. Kapag nalulungkot ka, aaliwin ka niya. Amen. Hello! Di ba yan po mga pangako ng Diyos para hindi tayo mawala ng pananampalataya pagtitiwala sa Kanya? Kasi marami sa atin, nawawala na po. Minsan, aminin po natin, minsan talaga, dumarating tayo sa point na parang, Lord, totoo pa po ba yung mga pangako mo? Mangyayari at magaganap pa po ba yun? Darating pa ba yun? Matatanggap ko pa po ba? Mangyayari at magaganap pa po ba to? Church, alam nyo, ang nais at ibig ng Diyos. Alam nyo sa Hebreo, ang pinaka-highlights na nakita ko doon si Abraham. Naruin mo, habang naghihintay siya sa ipinangakong Isaac, naglilingkod siya. So, ibig sabihin, habang tayo po ay naglilingkod, maghintay ka. Amen. Kasi inilaan ng Diyos para sa'yo. Yan, pag para sa'yo, para sa'yo. Pag galing sa Diyos, tsak yan, matatanggap ng mga nagtitiwala na nanampalataya sa Amen. Kanya. Pero pag hindi ka magtitiwala, mananampalataya sa Diyos na mababago buhay mo, mababago pamilya mo, mapapagpala ka, magkakaroon ka ng ganito, ganyan, maayos ang pamilya mo, church. Huwag kang umasa. Natatanggapin mo yan sa Panginoon dahil napaka-imposible. In Hebreo chapter 11 verse 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Hello? Napaka-imposible pagpalain ng Lord nang di ka naniniwala sa Kanya? Hello? Napaka-imposible. Kaya nga ang sabi mo ng title, lumapit tayo sa Diyos. Kung ano man pong pinagdadaan natin, dalhin natin sa Diyos. Huwag natin dalhin sa kapitbahay, sa kaibigan, sa barkada. Church! Hindi ka nila matutulungan. Opo, maririnig nila yung side mo. Makakomfort nila, panandalian yung pinagdadaanan mo. Pero,
Kung sa Diyos mo yan dadaling, siya 100% tatapusin ng Diyos yan. Lord! Tatapusin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasi hindi natin nakikita sa sabi ko nga, Lord, lugi ako. Hindi ko nakikita si Satanas eh. Baka mamaya binabatuhan niya na ako. Baka mamaya sinisipa niya na ako. Tinatadya ka kasi kung ano-ano yung mga pinagdadaanan natin. Lord, lugi ba ako? Lugi ba ako? Hindi ko siya nakikita kung anong ginagawa niya pero hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako nakakakita sa Kanya. Ako bahala na tumapos sa lahat ng ginagawa niya sa buhay mo. Ganon din po sa buhay niyo, church! Kung akala ng ibang tao, papetiks-petiks ka lang, walang ginagawa kasi ano pa yan, madalas marinig mo, ano pa nangyari sa buhay mo? Bakit nagtsatsaga ka sa ganyan, Okay lang. At least naglilingkod sa Panginoon. Amen. At least sumusunod sa Panginoon. Ano nang aanin mo naman po yun? Yung maraming oportunidad. Alam niyo sa tindahan po, marami doon tukso, sa totoo lang. Marami talagang tukso. Marami opportunity na ino-offer sa'yo, lalo yung mga mayayaman. Siyempre, hindi naman sa Panginoon. Siyempre, pag naglilingkod tayo sa Lord, sabi nga ni Mama Janalisa, nagbabago ating anyo. Para bagang nabibless sila o natatas, hindi ko alam. Pero maraming tukso doon, sa totoo lang. Maraming mayayaman, maraming mga kalalakihan, maraming i-offer sa'yo. Ganito, ipapasok ka sa ganito, mag-collab tayo, mag-business kasi kung gusto mo yaman, dapat nakikipagkaibigan ka sa mga negosyante, church. Sabi, alam nyo, minsan nakaka-insulto, sabi ko, hindi, okay na po ko sa ganitong kalagayan. Amen. Okay na po ko sa ganitong kalagayan. Sabi ko, okay lang po kasi nagsasurod na ako sa Lord. Pero alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil, nagpapray ako sa Lord dahil ng mga Krisyanong barkada. Nadali niya doon sa aking pong tindahan. Mga Krisyanong kaibigan na tambay nila ko, kausapin nyo yun, salamat sa Diyos. Dahil marami na po akong nakilala na natouch ako sa Lord kasi hindi pag dinidesign ng person mo yung growth, yung alam mo yung pag-increase ng pananampalataya mo, talagang mangyayari. Alam niyo, marami na po ako na-encounter, mga pastor, sekretary ng pastor, worship team, na nakaka-inspired, na sabi ko nga kahit hindi kayo bibili sa akin, dalawa niyo lang, okay. Alam niyo, saan pa sila nagagaling? Sa Santa Maria, sa Las Piñas, sa Maynila, sa Malolos, sa Santa Rita, na nakaka-touch. Amen? Na alam mo yung nilalagay, pinapalibutan ka ng Diyos, ng design ng puso mo. Lord, nasabi nga, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Diyos na may mangyayari at magaganap na mabuti. Kasi minsan, magtatanong, Lord, meron pa bang nababago? Parang paulit-ulit na lang eh. Parang, ito lang, parang walang nangyayari, walang nagaganap. Pero alam niyo, minsan, tingnan ninyo yung paligid ninyo. Huwag nyo isipin yung pinapaisip ng diablo. Tingnan nyo yung nasa kapaligiran nyo kung tama pa ba yung nangyayari nagaganap sa buhay nyo. At pwede kayo matatouch sa Lord na sinasamahan at talaga kayong inaalalayan ng Panginoon. Amen? At sa oras na to, church, naku, sumobra ako ng 2 minutes. Sorry po ha. Alam po, mensahe ng Panginoon, church, huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Huwag kang mawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Kung nakakaranas ka na iniinsulto ka, pinapahirapan, pinag-uusapan, pinagbibintangan, hello, inuusik, alam mo yun? Kung ano pa man yan, ang Diyos ang nakakalam, ang sabi niya, huwag kang mawawalan ng pananampalataya dahil darating ang pangako at tulong ng Diyos. Palakpakan mo natin ang Diyos sa buhay at iwan mo po ang susunod tayo sa buhay ko ni Tita Margie.